May mga hiwaga na hindi kayang ipaliwanag at nananatili na lamang tanong sa ating isipan. Habang naghihintay ka ng kasagutan, makinig ka muna sa mga maiksing kwento ni Kuya Bert. Ang bulong. Ang storyang ito ay base ulit sa totoong pangyayari. Ang pangyayari na ito ay naganap sa akin at sa anak kong si Mark, na pangatlo sa 6 na magkakapatid. Ako ay may 6 na anak at si Mark lang ang lalaki. Likas na malakas ang loob at matapang itong si Mark. Palibhasa ay sanay ito sa probinsya na magubat sa Bicol. Madalas siyang magbakasyon doon. Kahit hating gabi na ay gising pa rin ito. Madalas ay naglalaro ng ML o di kaya ay social media. Maliit lamang ang aming bahay na may 1 kwarto na may double deck. Malaki ang ibaba ng double deck na kasya ang 3 tao at sa taas naman ito ay 2 ang pwedeng matulog. Dahil nag-iisang anak na lalaki ay solo niya ang itaas ng double deck at sa ibaba naman at ang 3 kong anak na babae ang nakahiga. Sa salas naman ay kaming mag-asawa kasama ang 2 ko pang anak na babae na maliit pa. Isang gabi, habang gumagawa ng proyekto at assignments ang mga anak ko sa salas ay naisipan ko na magpahinga na muna sa kwarto. Di kasi ako pwedeng manood ng TV dahil abala sila lahat doon sa salas. Habang nakahiga ako sa kwarto ay napaidlip ako. Subalit, ilang minuto pa lang ang nakakaraan ay naalipungatan ako dahil parang may pabulong na tumatawa. Nakakakilabot ang tunog nito. Parang nanggagaling sa ilalim ng lupa. Maya-maya pa ay napalitan ng iyak ng babae ang kanina ay tawang naririnig ko. Isinawalang bahala ko iyon dahil iniisip ko na baka nanonood ng TV yung bunso kong anak. Kaya itinulog ko na lamang yun. Maya-maya pa ay ginising na ako ng aking mga anak dahil matutulog na sila at tapos na daw sila sa kanilang proyekto. Lumipat na ako at tumabi na sa aking asawa na nooy nakahiga na sa salas. Gayon din ang aking 2 anak. May ilang oras din ang lumipas bago ako nakatulog. Balisa ako at iniisip ko kung ano yung narinig ko kanina. Hindi ko na ikinuwento pa sa aking asawa at mga anak dahil baka matakot din sila at di na rin makatulog. Ilang oras pa at unti-unti na rin akong nakatulog. 3:00 ng madaling araw ay bigla kaming nagulantang mag-asawa. Papa, Mama. Takot na paggising sa amin ni Mark. Nagulat ako dahil bukod sa nanginginig siya ay umiiyak din sa sobrang takot. Bakit? Anong nangyari?
Nag-aalalang tanong ng aking asawa. Sa, sa kwarto, takot na sabi ni Mark. Ano yun? At dali-dali kong kinuha yung tubo na hawakan ng poso sa kusina. Mabilis akong pumunta sa kwarto at dooy nakita kong mahimbing pang natutulog ang mga kapatid niya. Iniisip ko na baka may ahas o malaking daga ang nakita ni Mark dahilan upang ito'y magkaganon. At nung wala naman akong nakita ay bumalik ako sa salas upang linawin kay Mark kung anong nangyari. Mark, ano ba nangyari? Tanong ko sa kanya. Pa, may pabulong na tumawag sa akin. Boses babae. Takot na sabi niya. Nung una, akala ko si mama o sila ate. Pero nung tiningnan ko sila, tulog naman, ganun din si mama. Dagdag pa niya. Doon ko lamang napagtanto na totoo pala yung narinig ko nung gabing iyon. Pinakalma ng aking asawa si Mark at sa salas na din natulog hanggang mag-umaga. Kinaumagahan ay nagpausok ng insenso ang aking asawa at nagwisik ng holy water sa kwarto. Palaisipin pa rin sa aming hanggang ngayon kung ano o sino o saan ang gagaling ang bulong na yon. Isa lamang yon sa mga kababalaghan na nangyayari sa aming tahanan. Ako, ang aking asawa, at lahat ng aking anak ay may kanya-kanyang karanasan na di maipaliwanag sa bahay namin. Samahan niyo kami sa pagtuklas ng mga kababalaghan sa mga susunod na kwento.